Ako si Crispin, batang sakristan, anak ni Sisa, kapatid ni Basilio. Sa aming kubo, ang tinapay ay hinahati sa 3. Ang pag-asa ay hinahati sa 2. Samantalang ang luha ay hindi hinahati. Kaya kami ni Kuya ay nagbabantay sa simbahan tuwing gabi upang sa tunog ng kampana ay may tumugong baryang ikabubuhay namin. Alam ko ang bigat ng bawat pitik ng batingaw. Kapag may patay, tumutunog. Kapag may pista, tumutunog. Kapag may nagdurusa, lalong tumutunog sa loob-loob ko. Ngunit kailangang magtiis. Sabi ni Inay, magtiis muna, anak. May Diyos. At naniwala ako dahil bata ako at ang paniniwala ang tanging kayamanan ng mahihirap. Gabi iyon na parang walang katapusan. Binilang namin ang nalikom, maingat naming inilista. Maliit, ngunit tapat. Biglang bumukas ang pinto. Sumulpot ang lider ng mga sakristan na parang hari sa loob ng simbahan. Matalas ang mata, mabigat ang kamay. Nasaan ang 2 onsa? Singhal niya. May nawawala. Pinangatawanan ko ang katotohanan. Wala po kaming kinuha. Nanginginig ang tuhod ko. Hindi dahil sa kasalanan, kundi sa takot na walang makikinig sa katotohanan ng tulad kong dukha. Ang bawat palo ay may kahalong bintang. Magnanakaw, mapanlinlang, walang hiya. Gusto kong sumigaw. Pero ang sigaw ng mahirap ay nauupos sa unang hakbang ng sapatos ng may kapangyarihan. Hindi po ako nagnakaw, ulit ko. At sa bawat ulit ay parang lumiliit ako sa sarili kong katawan. Narinig ni Kuya Basilio ang lahat. Ang daing ko. Ang paghagik-gik ng mga naniniwala sa sarili nilang kasinungalingan. Ang pagugong ng kampana na tila sinasakmal ang langit. Kinaladkad niya ako palayo kay Kuya. Sa pagkakataong ito, ako'y napasigaw sa sobrang sakit na aking naranasan. Alam kong narinig yon ni Kuya Basilio, kaya pumanhik siya sa kampanaryo. Bumaba siya gamit ang lubid nito upang tumakas. Hindi siya duwag. Huwag ninyo siyang tawaging duwag. Ang pagtakbo niya ay pag-asa naming 2. At sa bawat yabag ni Kuya palayo, naramdaman kong may kapit pa kami sa buhay. Si Inay, ang umaga, ang posibilidad na may makikinig. Nanatili ako sa loob. Pinilit kong yakapin ang krus sa altar, hindi para magtago, kundi para humawak. Panginoon, dasal ko. Alam po ninyong wala akong ninakaw. Ngunit ang sagot sa dasal ko ay ang sigaw ng sakristan. Umamin ka. Saan ako aamin? Sa hindi ko ginawa. Ang luha ko ay parang kandilang hinipan. Unti-unting nauupos at pinapatay ng hangin ng puot. Babalik si Kuya, bulong ko sa sarili. Babalik siya kasama si Inay o kahit sinong may awa. Ngunit ang mga yapak na bumabalik ay laging sa kanila. Hindi kay Kuya Basilio, hindi kay Inay. Sa bintana, ang buwan ay tila mata ng Diyos na nagbabantay. Gusto kong maniwalang nakikita niya ako. Gusto kong maniwalang may pakialam siya sa mga batang katulad ko. Muling humampas ang kamay. Muling nagsalita ang bintang. Sa duloy umaling-awngaw ang putok. At pagkatapos ay katahimikan. Ang katahimikang iyon, ang tunog ng mga bagay na hindi kailanman iuulat. Ang huling hikbi ng musmos. Ang huling titig sa altar. Ang huling pag-asa na may darating na saklolo. Hindi ako lumabas sa simbahan. Hindi rin ako umuwi. Sa talaan nila, ako'y nawala. Sa talaan ng puso ni Inay, ako'y anak. Sa alaala ni Kuya Basilio, ako ang kapatid na iniwan niya.
at hindi na muli pang makikita. Kung sakaling marinig ninyo ang kampana sa mga gabing maaliwalas, naway marinig ninyo ang kwento ko sa pagitan ng mga tunog. Pinagbintangan ako ng lider ng mga sakristan. Hindi ako nagkasala, ngunit ako ang pinarusahan. Tumakas si Kuya Basilio upang humingi ng saklolo at naiwan akong mag-isa sa mga pader ng simbahan. Kung may pagkakasala man, iyon ay ang katahimikang pumapalibot sa amin. Ang katahimikang pumapanig lagi sa may kapangyarihan. Ako si Crispin, bata lamang, ngunit buong buo ang katotohanan ko. Kung ang mundo man ay pipikit sa akin, ipaaalala ng bawat kampana na minsan sa San Diego, may batang nagsabing hindi ako nagnakaw. At kahit walang nakinig, narinig iyon ng langit. Sapagkat ang Diyos na tinitigan ko noong gabing iyon, ang Diyos ng mga dukha, ay hindi nakakalimot.